Hello everyone, it's Mark of the Jungle Plants. So for today's video ay magtatanim ulit tayo with chit-chats. Kaya naman, samahan niyo ako in today's video. So ang itatanim natin for today mga ka-jungle ay ang ating Aglonema rotundum. This is not a rotundum actually. I forgot the ID. Pero Aglonema kasi kinuha ko siya sa kanyang dating pot kasi nga para nalusaw na siya. And another one, i-replant din po natin itong watermelon peperomia. But anyways, habang tayo nagtatanim mga ka-jungle, mag-usap-usap tayo all about self-care. So actually, nag-prepare na tayo dito ng soil mix and it has garden soil and rice hull. So I also have this kind of very cute pot dito sa ating mga plant. Yan. So self-care, okay, para sa akin, ang self-care ay yung pag-aalaga sa sarili. 'Di ba? Like, paano mo aalagaan ang sarili mo when it comes to mental, physical, emotional. Yes. So, ayan, papag-usapan natin yan isa-isa. Tanim muna natin ito. Kasi baka makalimutan natin magtanim habang nag-usap-usap tayo. So, when it comes to emotional naman, sige, dito tayo sa emotional. Sometimes kasi ako as a person talaga, di ba? Ako is introvert ako, tapos extrovert. Parang dalawa yung uri ng self, yan. Sometimes, nahihiya ako into public at sometimes naman, okay ako sa public, like, hindi ako nahihiya magtanong. O may times talaga gano'n, di ba? So, since introvert at extrovert ako, sometimes dinidimdim ko yung mga problema ko. Kaya naman, naging emotional ako. Emotional damage. Tapos, ang nakakainis pa niyan, pag dinidimdim ko siya, parang hindi ako mapakawali sa gabi. Hindi ako makatulog. Like hindi kontento yung araw mo kapag meron kang mga problema na dinididim, lalo na sa emotional mo na aspeto. Kaya naman kapag meron akong ganyan na mga problems when it comes to yung solusyon ko lang yun. Yung solusyon ko lang yan, mga ka-jungle, pumupunta lang ako sa mga garden ko para at least ma-refresh yung isip ko. Kasi, di ba, yung mga plants naman talaga, pag nakakita kayo ng green, mga other color, parang nawawala yung stress sa ating isip. Parang, hi, nature. Parang, marirefresh yung utak niyo. Kasi emotional yun eh. Parang hirap at least nabawas-bawasan. So, ganyan ako. Ganyan yung parang self-care ko sa life hurts daw, nature heals according to Ninya philosopher. So, yan. Ano pa ba? When it comes to physical attributes. Attributes? Mobile Legend yan? Physical naman, sa pag-aalaga ng aking katawan, comes to self-care. Hindi naman tayo perfect, no? Meron tayong mga pores, meron tayong mga imperfections sa ating katawan. Pero, paano siya maaalagaan? Like, paano mai-improve yung self mo para maging confident ka pa? Like, sa paglalakad sa downtown o paglalakad sa mga ibang lugar, at least confident ka para hindi ka mahiya. So, ako kasi dati, during high school, hindi naman talaga ako maayos na tao. Kahit pa naman ngayon, hindi ako maayos, hindi ako maarte, hindi ako bumibili ng mga mamahaling mga pang self-care, mga ganon. Pero, nung na-realize ko, nung pagtungtong ko ng college, kasi tourism kasi ako mga ka-jungle, parang na-realize ko na importante ang self-care sa physical appearance natin. Dahil ito yung ating, hindi naman sasabihin na puhunan sa tourism student, pero ito yung parang, kasi frontliner tayo kapag mga ganun na industry, kailangan neat ka talaga or something na parang maayos ka. Kahit may mga pimples tayo,
yun na lang, mag-ayos ng hair, parang ganun, at least self-care sa ating physical appearance. At least maging confident tayo. So, dun ko na-realize nung college ako, kailangan talaga mag-ayos. Kasi, syempre, yung mga kasabayan mo sa tourism, mga ano sila mga, ano mo na, yung mga social-socialan talaga sila. Tapos, parang, lahat ng kilos nila, tawag nito? Yung parang high standard talaga. Kaya naman, maganda din kung nakakahalubilo ka ng mga ganun na tao kasi nai-influence ka sa mga ganyan na mga tao. Kaya naman ako, medyo, kaya sinasabi nila na parang ako daw ay nag-iba, na parang sometimes nag-aarte-arte na daw ako. Hindi yun sa pag-aarte sa katawan. Parang self-care kasi yun. Kasi parang i-improve mo yung self mo. Hindi ka naman palaging kulelat or kahit wala kang pera, at least you are dressed well, di ba? Tapos sinasabi nila, sometimes, di ba, nagbablog ako, nakaayos ako, kasi gusto ko na maging ganun din kayo, like kung kahit simple lang na suot, at least, di ba? Meron nga ito dati, sinasabi ko sa videographer ko, sometimes, pag pumupunta ko ng downtown, pag hindi ako nakaayos, nakikita ko yung mga crush ko, or nakikita ko yung mga tao na kilala ako. Tapos yung ayos mo, tsaka. May times naman, magandang ayos mo, pero wala kang nakikita. Hindi mo nakikita sila, hindi mo kakahalubilo. Parang, ay, sayang naman yung outfit mo na. Sometimes, kailangan talaga i-dress well mo yung sarili mo every day. So, you have to make the best out of it. Ayan, natanim na natin yung ating Aglonema. This is very nice. Ayan. Sure, ilang ripat na to. Diyos ko po, Rudy. Hindi talaga ako tinutubuan ng mga ganitong Aglonema. Like, same din po ng mga plants, di ba? Nagpapaganda sila, nagpa-flower sila, para at least, wow, mabili sila sa market. Parang ganun na lang. Ito, guys, tingnan nyo naman, ripat natin ito. Ito, guys, makikita nyo yung plants kapag hindi healthy. Yung kanyang roots maitim. Diba? Yan ang gunting. Cut lang natin ng kaunti. So, when it comes to, doon naman tayo sa tackle sa mental. Sa mental health naman tayo. Or sa pag-aalaga ng ating mental health. Diba? So, ako, nung time na, ano ba yun? Yung, anxiety, di ba? Parang ganun. Na-anxiety ka dahil sa problems mo. Pinaka malaking problems na na-encounter ko sa buhay ko nung time na like na-hack yung channel ko. Parang yan yung pinaka downfall ko talaga sa buhay ko. Parang ito na kaya ang katapusan kasi wala akong backup that time. Nung time na yon, punta ko na sa Manila pag ayos ng mga mga problems ko para ma-retrieve. May time talaga na gusto mo mag-switch sa mental health issues mo na hindi mo matanggal-tanggal sa utak mo. Diyos ko, puro din na yan. Yung ginawa ko, naglibang-libang ako. Parang sabi ko, mag-a-apply ako ng mga ibang trabaho. Ayun, nag-apply ako. Meron ako nakilala mga tao na bago, na mga dumating sa buhay ko. Parang yung mental health issue natin, kapag meron kang gano'n na problema, kailangan mong maglibang. Hindi pwede na nandun ka lang sa kwarto mo kasi baka anong mangyari sa'yo. Katulad ng nangyari sa akin, muntik na yon. Kaya naman naglibang ako, nag-apply ako. Marami akong na-meet na mga tao. Tapos, tumulong sa akin. Ayun, nandun ako sa Manila. Parang, ililibang mo lang yung sarili mo. Parang yun yung parang self-care sa mental health issue mo. Para sa akin. Pero yung iba naman, hindi nag-work sa ganon. Yung iba naman, parang gusto nila mapag-isa sa buhay. Hindi ko alam kung mag-work sa inyo yung solusyon ko na
share sa inyo. Kasi yung iba naman, iba yung strategy nila paano ma-cope up yung sitwasyon na mga problema. Mga ka-jungle, alagaan nyo lang yung sarili nyo dahil kapag alagaan nyo yung sarili nyo or mahalin nyo yung sarili nyo, kasi pag mahalin nyo yung sarili nyo, parang lahat ng blessing ay dadating yan. So, that's it. Our planting today. This is Aglaonema. This is the peperomia. So, yan mga ka-jungle. I hope nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan for today. And this is Mark of the Jungle Plants. I hope you subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page and TikTok. Meron din tayong TikTok. Pwede kayong mag-follow sa mga gustong bumili ng mga plants. And thank you so much for watching and I will see you next episode because more plant, less stress. See you sa episode 3. Kasi episode 2 na ngayon yung ating, ayan. I will make sure na palagi tayo magbi-video ng ganito para at least maging, transparency. Perfect. Bye!